Inisip ko na kapag marami kang kakilala, maaaring makakuha ka ng maraming market. Pero nagkamali ako. Mas marami pala ang bilang ng mga taong susuporta sa iyo ng mga hindi mo kakilala compare sa kakilala mo. Sa unang umpisa mo, huwag mo muna bilangin kung magkano ang kikitain mo. Bilangin mo ilan muna yung nabebentahan mo. Ilan na yung taong nakausap mo. Kasi mas mataas ang tsansa talaga na mas kitain mo ang 1,000,000 sa maraming tao compare kitain mo ang 1,000,000 sa isang tao lang. Good day mga kadiskarte, ako nga pala si Ryan Gonzaga Mayuga, ang may-ari ng Rway Online Shop at ito ang aking bistorya. Bago ako maging online seller, ako po ay isang service crew. Tapos ako po ay naging dicer sa isang grocery store. So malaki din naging part nun sa akin kung bakit natutunan ko rin yung mga bagay na maging confident. Tapos sa online selling, as in, hindi talaga ako magaling magsalita, mahiyain. So natanggal yun, tinanggal ko siya sa sarili ko. So kailangan talaga maging show ako sa maraming tao. That time na nagtatrabaho ako, as in talagang nasa-short kami. So hindi talaga sapat, kaya pinasok ko na rin yung kahit pagtitinda. Sa pailan-ilang piraso lang, malaking bagay na rin sa akin kung ako'y tutubo sa bawat piraso ng sumblero na ibinebenta ko. So nag-start lang talaga ako sa 2,000 dahil yun lang talaga yung kakayanan ko at yun ay galing pa sa 13 month ko nung December. So habang pumapasok ako sa trabaho, that time is inaalok ko siya sa mga katrabaho ko at hindi ko aakalain na darating yung panahon na ito rin pala yung magbibigay sa akin ng trabaho. So yun, nag-start ako sa 15 pieces na iminamarket ko sa live selling. So araw-araw ako nagla-live. Sa unang umpisa ko ay hindi naman ganun kalakas yung benta ko dahil hindi ko pa natatarget kung sino yung mga tamang tao na interesado sa produkto na inaalok ko. Sa unang umpisa ko, hindi talaga ganun kadali. So nag-umpisa ako sa pailan-ilan. So hanggang sa itinuloy-tuloy ko lang yung pagla-live selling ko hanggang sa napapansin na rin ako unti-unti. At bukod doon, nagbibigay kasi ako ng parang isang value na pwedeng pakinabang sa kanila at pwedeng pakinabang din ng balik sa akin. Malaki naging tulong nito sa diskarte ko ngayon kasi hindi ko naman expect na ito na talaga yung magiging trabaho ko. At mabigyan na rin ng trabaho yung asawa ko na dalawa na kami nagtutulong para dito sa inumpisahan kong negosyo. Sa akin, okay lang naman na in case na kukuha ako ng shop, is talagang kukuhain ko is bahay pa rin. Kasi sa lawak ng platform sa online, so parang mas mabilis mo nang na-ilolocate kung sino yung mga tamang tao na interesado sa product mo. So katulad yan, kada taon nagbabago ang marketing. Maraming platform na nauuso. So kailangan makapag-adapt lang tayo sa kung anong pagbabago ng market. Na kahit bahay lang yung pwesto mo at hindi mo na kinakailangan kumuha talaga ng commercial space. At dun din kasi ako nakilala sa online. Proud ako kasi marami talagang namamangha na kahit bahay lang yung pwesto ko, talagang dinadayo rin kami ng mga iba-ibang lugar para kumuha ng pangbenta, paninda nila kasi kami talaga ay wholesaler. Nagbebenta kami talaga ng wholesale. Sa umpisa, mahirap talaga kasi parang nakakawala rin siya ng confident kasi hindi masyadong ganong kapresentable yung pwesto ko, bahay lang, kwarto lang. Pero meron naman akong value na pwedeng maibigay sa kanya na maaaring makatulong. Sa pinakamababang puhunan, pwede ako makapagbigay kahit maliit na negosyo na makakatulong sa kanya habang nagtatrabaho. So sa una, hindi talaga maging madali lahat.
So yung hirap din na humanap ng mga supplier. So hindi rin ako marunong masyadong humarap sa camera. Hindi rin ako marunong magsalita. So doon ko na lang natutunan nung inuumpisahan ko. Tapos malaking tulong din sa akin yung mga ibang influencer na nakakakuha ako ng mga motivation sa kanila na nakakatulong na para mas ma-build mo yung sarili mo. Malaki na itulong nito sa skills ko. So doon ko na lang natutunan nung sinusubukan ko na. Naisip ko na maaaring sarili mo lang din kasi ang laboratorio na magiging kasakapan mo sa mga eksperimento. Yun nga lang, huwag ka matakot mag-take ng risk. So lahat ng bagay may takdang panahon. So unti-unti lang, para ka lang umaakyat talaga ng hagdan. Malaki po ang pinagbago. Mula dun sa pagiging nagtatrabaho ako compare sa pagiging online seller ko. Maraming nabago sa sarili ko, na build yung confident ko, na pagkatiwalaan ng mga tao. Pangalawa, the more nagamit ko yung media platform na kapag araw-araw ka nila nakikita doon, parang ang treatment nila sa'yo is kilala ka na. So mabilis ako nakakapag-build ng credibility na mapagkatiwalaan ng mga tao dahil sa sinasabay na rin namin yung pagko-content, pagbablog. So isa sa mga naging tulong nito sa akin, ang laki ng niya dahil yung asawa ko, 8 oras siya kailangan magtrabaho para kumita ng ganon. Pero ngayon, nagagawa na namin magtulong kami. Na nakakapag-focus kami, dun magkaroon ta rin ng time para dun sa anak namin. So yun yung parang naitulong nun at lalo na sa akin. Good day mga kadiskarte. Yan. So ito nga pala yung mga minamarket ko na cup. Meron tayong tinatawag dito ng mga flat brim. So ito yung halimbawa ng mga flat brim natin. So ito yung mga cup na yun. Flat yung brim. Tapos meron naman tayong tinatawag na mga net cup. So sa net cup naman natin, ito yung mga ganito yung likod niya. Pero lahat to mga snapback. Tapos meron din tayong mga klase ng cup kung tawagin ay close cup. So ito yung mga cup na wala siyang snap. So close lang siya. Kadalasan sa mga close cup, yun yung parang may mga size na sinusunod. So dito, mga adjustable snap to kung tawagin. Ayan, sa mga net cup, meron din tayong tinatawag na A-frame. Sa mga cup natin na A-frame, ito yung parang may mga hindi nakatuloy yung tahi dito. So yan, meron din iba-ibang tawag dito. Meron tayong tinatawag na S-line, D-line, may mga OG logo rin. So ito yung sample, parang may mga pinstripe na OG logo. Meron din tayong mga tail sweeps. Ayan. So ito yung mga klase ng mga cup na minamarket ko. Ayan, may mga curve, may mga flat brim. Ito yung mga ka-team ko sa nakakatulong ko sa pagtutulak ng sombrero. Ayan, so ito si J-Nick, si Baray, si Angelbert. Ayan, so isa yan sa mga nakakatulong ko kung bakit kami nakakapag-market. So isa na rin sa malaking bagay o aspeto na ginagawa namin is yung pagko-content namin. So, yun yung ginagamit naming platform sa negosyo namin. Magko-content kami, tapos gagawa kami ng mga video na about sa negosyo namin na pwedeng makarelate din sa mga ginagawa namin sa social media. Iba't ibang content, pero kino-connecta din namin sa mga sombrero or kung anong maisip namin. Kasi dun namin na-expose yung mga gusto namin gawin. Dun namin na-expose yung mga yung mga bagay na hindi pa nagagawa ng mga ibang negosyante. So, hinahalo namin yung pagiging aspiring vlogger, rapper sa social media na pagiging businessman para makilala ng marami. Yun. Kaya sa mga gusto ng mga cup dyan, mga mahilig mag-cup, sa pag ginagawa nyo, dito na kayo bumili, kontakin nyo kami. Direct message lang yan. Dito pinapahayag namin about sa business, sa lahat ng bagay. At kaya sa mga gustong magsimula ng business yan, huwag kayong susuko at sa lahat ng mga aspeto, nandito lang ang business para sa atin. Lahat tayo pwedeng mag-work it ang isang business.
Sa mga gustong umiscore, direct PM kayo. Ang location natin ay 121 Birata Street, Barangay 155, Pasay City. At pwede kang rumekta dito mismo sa location ko. At kung malayo ka naman, tayo ay nagsiship ng LBC, JNT. At kung Metro Manila lang, pwede natin yan ilalamove.